mga kababayan, yung unang meeting, sabi ko na 3 meeting yan sa Smartmatic. Yung unang meeting was December 10, 2021. Ang patunay, pinost ko na po yan sa aking Facebook page. May text po ang secretary ni Lisa Marcos at sinabi, nire-request ni Lam na pumunta ka doon sa address na to, may meeting doon ng Smartmatic. So, nangyari yung meeting na yun, December 10, 2021, bago ang eleksyon, bago magsimula ang campaign period. Pero nakapag-file na ng Certificate of Candidacy si Bongbong Marcos, October 2021. Nangyari yung unang meeting December 10, 2021. Ang patunay, pinost ko na po sa Facebook yung text request message ni yung secretary nila, nagpakilala pa nga siya. So nandyan yung patunay. Yung pangalawa, ito yung, actually, this is the third one. Yung binulgar ko kagabing bago, middle yun. Yun yung middle. So yung third one, that was the first one, December 10, 2021. Yung pangatlo, March 2022. Palapit na yung eleksyon. Ito yung sinabi ni Lisa Marcos sa amin na, guys, I have a meeting with the owners of Smartmatic. I need 2 technical guys to be with me. Tapos lumingon sa akin at dinuro ako at sinabi, but not you because they hate you so much. Yun nga, bakit mo kailangan ng 2 technical guys? Hindi naman kayo mag-rosaryo doon sa meeting with Roger Piñate, Roger Alejandro Piñate Martinez. Hindi naman kayo magro-rosaryo doon. Bakit mo don't tell me magro-rosaryo kayo doon at kailangan mo ng technical guys. Now, on the other hand, na-explain na namin sa inyo, Lisa, alam mo na yan kung paano bibilangin ang boto. So, in that regard, hindi mo kailangan ang technical guys. Kung pagbibilang ng boto ang pag-uusapan, alam mo na yan. Na-explain na namin yan sa'yo mula pa noong 2016 hanggang 2022. So, kung kailangan mo ng 2 technical guys, anong ibig sabihin doon? May i-explain ang Smartmatic sa'yo na maselang bahagi. So, ano yun? Hindi counting of votes yun. Kasi alam mo na, madali lang pag-explain ng counting of votes. Papasok ang balota sa makina, hahanapin ang i-mark niya kung saan ang mga markings ng boto at bibilangin. Simple lang yun. Pero, kung kailangan mo ng technical guys, anong pag-uusapan ninyo? Walang iba, kundi manipulasyon sa pagbilang ng boto. Hindi yung pagbilang ng boto dahil madaling intindihin yun. At abogado si Lisa Marcos. Hindi mo kailangan ng technical guys. Malinaw na explain namin sa inyo, Lisa Marcos, matagal na, ilang ulit na, and because you are a lawyer, we understand it, that you understood it. Alam mo yun. Pero kung magdala ka ng 2 technical guys doon sa meeting ng may-ari ng Smartmatic, manipulasyon ng boto ang pag-uusapan because this is more maselan, technical, and hindi pwede signetsyong doon kasi kalaban ako at hindi ko papayagan yung pandaraya ng eleksyon. Pwede niya akong dalhin kung ang explanation ay paano bibilangin ang boto, di ba? Pwede akong dalhin kung pagbibilang ng boto ang pag-usapan natin. Hindi pwedeng dalhin si Glenn Chou kung ang pag-uusapan ay paano manipulahin ang boto. Because, as she said, they hate you so much. Simple lang yan, mga kababayan. Maiintindihan natin yan. Bakit ka magdadala ng 2 technical guys kung pagbibilang ng boto ang pag-uusapan? Hindi naman kayo magro-rosaryo doon. Hindi naman kayo magmimisa doon. Hindi naman kayo magdadasal doon o mag-orasyon. So, ano ibig sabihin? Pag-uusap tayo kung paano manipulahin ang boto. Ang kailangan mo ng 2 technical guys para ipaunawa kay Lisa Marcos paano gagawin. Pero hindi pwede si Glenn Chou dahil kalabang mortal ni Smartmatic. Mahuhuli ko kayo. Mga kababayan, itong first meeting at third meeting, nasa affidavit ko yan. First meeting at third meeting. Yung pangalawang meeting, February yun, 2022. Kung matatandaan po ninyo, nagtanong si Senator Coco Pimentel sa Senado. Natandaan nyo yan sa mga nagsusubaybay sa mga pangyayari. Ang tanong ni Senator Pimentel, may improper meeting daw ang First Lady sa nagpapatakbo ng halalan. Ito yung Smartmatic. Ang tanong, improper meeting at hindi ako pinangalanan. Ang sagot ni Senator Amy Marcos, sinabi niya, sabi ng COMELEC, they were dealing along with Cesar Flores. So kasi ang pinangalanan ko sa affidavit, si Roger Piñate Alejandro Martinez. Ayon sa record ng Bureau of Immigration na siya ang dumating noong Marso 2022. Si Roger Piñate Martinez ang dumating sa Pilipinas, nasa record ng Bureau of Immigration yun. In an attempt na ma-diminish yung affidavit ko, mapabulaanan nila, nagkuha sila ng ibang pangalan, Cesar Flores. Yun yung sinabi ni Senator Amy Marcos, mga kababayan. According to COMELEC, they were dealing with
Lisa Flores. So, by that statement, pinabulaanan na nila. Hindi, mali si Glenn Chong. Hindi si Roger Peñate Martinez ang kadil ng Smartmatic, si Cesar Flores. Now, this is worse. Mas masahol ito mga kababayan kasi nung pangalawang meeting, hindi ko nilagay sa affidavit ko kasi hinuhold ko yung bala ko. Kasi alam ko titirahin ako ni Lisa Marcos. So tit for tat. Every time titirahin mo ako, titirahin din kita, sasampalin din kita, figuratively speaking. So, tinira mo ako, ayan, papalabas ko yung pangalawa. O, pangalawang meeting, nag-video conference, doon sa video conference, doon sa monitor, nandoon si Cesar Flores. Kilalang kilala ko si Cesar Flores. Kasi ilang beses na kami nagbanggaan yan sa Senado. Sa kabilang monitor, nandoon si Lisa Marcos. Kasama si Carmela Lumagi. Si Carmela Lumagi nandoon. Oo, tatlo sila doon sa screen. One is Carmela Lumagi, the other is Lisa Marcos. Yung isa di ko matandaan. Ito si Hubert Guevara, yung Senior Deputy Executive Advisor, Senior Deputy Executive Secretary ngayon, at si Ivan Uy na DICT Secretary. Ito yung dalawang technical guys na pinangalanan ko kasama ni Lisa Marcos sa meeting sa Marso. Tinaboy nila ako. Uy, magtago ka, makikita ka ni Cesar Flores. Tandang-tanda ko talaga yun. Tinaboy nila ako kasi doon ako nakaupo sa range ng camera. So sabi nila, tumago ka doon kasi makikita ka ni Cesar Flores. Hindi na magsasalita yan pag nakita ka. Aatras yan. Ako naman, para naman akong buang, tumago ako doon sa gilid. Doon ako sa gilid. May sofa doon eh. May sofa doon. So doon ako umupo. Nag-duck pa nga ako para hindi ako makita ng camera. Pero naririnig ko yung pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan ay yung paano iproteksyon ang boto ni Bongbong Marcos. So yun ang pinag-uusapan nila. Mga kababayan, itong tatlong meeting na to, Ate Claire, mga kababayan, anong pinapakita dito? Na si Lisa Marcos was actively courting Smartmatic. Hinahabol niya si Smartmatic mula pa nung Smartmatic TIM official sa Pilipinas, si Cesar Flores, tapos si Roger Peñate, Alejandro Martinez. Tatlong beses, all before the elections. Aktibo niyang hinahabol. She was courting Smartmatic to make sure na ma-undermine niya yung electoral system, ma-undermine niya yung election system at pumabor sa kanyang asawa na si Bongbong Marcos. Wala namang iba yon. Wala namang ibang interpretasyon yon. Hinabol mo yung Smartmatic sa Pilipinas. Pinamiting mo kami doon. Nandun din yung abogado ni Tambaloslos. Partner talaga niya si Tambaloslos dito. Tapos, nag-meeting naman si Cesar Flores. Kaya nga sabi ko sa Comelec, pag lumabas yung report ninyo, kasi Cesar Flores ang tao ninyo, yari kayo. Kasi nandoon talaga ako nung lumabas yung mukha ni Cesar Flores sa screen. Lumabas ang mukha ni Lisa Marcos sa screen. Kami nasa headquarters kami noon sa EDSA, sa unang conference room bago yung office namin sa BPU, Vote Protection Unit. Aktibong hinahabol ni Lisa Marcos ang Smartmatic para masiguro talaga niya na manalo yung kanyang asawa, undermining the election system.